Surveillance capitalism. Parang sinusubaybayan nila ang mga ginagawa mo sa cellphone mo para kumita. Lahat ng clicks, likes, search, location at oras na online ka, pwedeng gawing pera ng mga kumpanya. Ang personal na buhay mo ay parang nagiging libreng mina ng ginto na kinukuha nila para sa negosyo nila, hindi para sa'yo. Isang beses ka lang nag-search ng bagong sapatos, pero kahit saan ka pumunta online, sapatos na ang lumalabas na ads sa'yo. Creepy, diba? Pero hindi yan magic. Negosyo yan na tinatawag na surveillance capitalism. Habang nag-i-scroll ka sa social media, nagla-like, nagsa-search, at nagcha-chat, may mga kumpanyang tahimik na kumukuha ng data tungkol sa'yo. Mga hilig mo, galaw mo, lugar na pinupuntahan mo, pati na rin ang oras na aktibo ka. Halimbawa, isang estudyante nagrereklamo tungkol sa mahal ng tuition. Bigla na lang sunod-sunod ang ads para sa student loans at online jobs. Si nanay naman, nag-search lang ng gamot sa ubo ni bunso. Maya-maya, puro ads na panggamot at check-up ang nakikita niya. Ang mga For You page at recommended for you sa social media, hindi yan hulaan lang. Ginagamit nila ang data mo para hulaan kung ano ang magpapatagal sa'yo online. Habang tumatagal ka, dumadami ang data at ads na pwedeng ibenta sa'yo. Maraming tao ang hindi alam na ang mga free apps at websites ay hindi talaga libre. Libre sila sa pera, pero hindi sa data mo. Kapag may app na libre, siguradong kumikita sila sa ibang paraan, lalo na sa pagbebenta ng data mo. Ligtas ka online, malaking maling akala yan. Maraming paraan para makuha ang impormasyon mo nang hindi mo namamalayan. Halimbawa, may mga apps na humihingi ng permiso na hindi naman kailangan, tulad ng access sa contacts, location, o microphone. Kapag inalaw mo yan, ginagamit nila ang data mo para makagawa ng profile tungkol sa'yo. Kapag napuno na ng data tungkol sa'yo, maaring pag-aralan ka gamit ang artificial intelligence para hulaan ang mga susunod mong gagawin o bibilhin. Para sa malaking kumpanya, napakalaki ng kita nila dito dahil target na target ang ads nila. Sa ganitong sistema, ang tao ay nagiging produkto dahil ang mahalagang asset ay ang personal na data. Dito problema, nawawala ang privacy mo online. Parang may CCTV sa bawat kwarto ng bahay mo na hindi mo nakikita. Manipulasyon din ito. Alam nila kung ano ang gusto, takot mo, at galit mo. Kaya kanilang pakainin ng ads at content na matutulak sa'yo bumili o maniwala. Hindi lang ito tungkol sa shopping, pati paniniwala natin, politika at tingin natin sa ibang tao na apektuhan na rin. May mga political ads na ipinapakita based sa iyong interes para maimpluwensyahan ang opinyon mo. Minsan, nagiging dahilan ito ng pagkalito at pagkakahati-hati ng mga tao. Surveillance capitalism ay hindi lang isyu sa teknolohiya, isyu rin ito sa karapatang pantao at demokrasya. Kapag di mo kontrolado ang paggamit ng data mo, nagiging vulnerable ka sa mga mapanlinlang na pangyayari. Kailangang maging mapanuri sa impormasyong tinatanggap at ibinibigay online. Ang pagprotekta sa privacy ay para mapanatili ang kalayaan at dignidad nating bilang tao. Mahalagang maunawaan ang panganib ng surveillance capitalism para makagawa tayo ng matalinong desisyon. Hindi ito laban sa teknolohiya, kundi laban sa pang-aabuso ng data at kapangyarihan. Ano ang pwede mong gawin? Hindi ibig sabihin itigil ang internet, pero pwede kang maging mas maingat. Basahin ang permission ng app bago i-allow. Kailangan ba talaga ng flashlight app ang location mo? I-check din ng privacy settings sa social media. Pwede i-limit kung sino ang nakakita ng post mo. Mag-isip bago mag-share ng sobrang personal na info, lalo na tungkol sa location, kalusugan at pera. Gamitin ang mga privacy tools tulad ng VPNs at encrypted messaging
Regular na i-update ang apps at devices para maiwasan ang security problems. Maging critical sa ginagamit na apps. Huwag basta mag-install ng hindi kilala. Turuan ng pamilya at kaibigan tungkol sa kahalagaan ng privacy online. Maging aktibo sa pagsuporta sa mga kumpanya para sa data protection laws. Pinakamahalaga, maging aware. Hindi libre ang free apps. Madalas, ang bayad ay ikaw at ang data mo. Surveillance capitalism ay parang tahimik na pagsubaybay sa digital na buhay natin para kumita ang iba. Tanong, kung hindi mo basta-basta ibibigay ang susi ng bahay mo sa stranger, bakit ibinibigay mo lahat ng impormasyon mo online nang hindi iniisip? Protektahan ang data, protektahan ang sarili. Mag-isip bago mag-click.